natutuwa ako kasi meron na sila rito mga Mexican kasi malapit na naman ang 5 de Mayo. Oh, next week na. So, andyan, may mga nagtitinda ng tamales. Pero natuwa ako kasi meron silang, yung 10 minutes pa naman maghihintay ako. Yung yung tawag nito, yung kanilang pollo na nag-grill. Limang piraso for $25. Tingnan mo. Having a relationship with God, that's the one I'm telling you, that accepting the Lord Jesus Christ as His personal Savior and Lord is your relationship with Him. Nandito, pibili lang ako ng ng honey, kasi ito yung wildflower. Maraming flavors. Dito kasi sa amin sa Washington State, marami po kami mga bees, maraming bees dito. Kaya ang asawa ko, ayaw niya bumili ng mga honey na binibenta sa Safeway, sa grocery, sa Costco. Kasi parang na yun. Itong binili ko, ito mismong ito, raw. Sabi dito. Ay, masan yung raw? Pero ito raw. Very raw itong ginagamit ng asawa ko, $30.99 din. Pero bumili ako ng dalawa kasi last year pa kami bumili. So, ang tagal din naman namin na consume, na gamit. So, wawa naman kanina asawa ko, minang na kape, wala siyang honey. So, yun, ngayon, natutuwa ako. Kasi itong copies, andito din mga produce, yung mga bibili ka ng mga gulay, parang palengke, pero siya, ng mga Meksikano. So, meron din silang karne, pero gulay, at saka bumili ako ng mangga, papaya. Ano ba binili ko? Hindi mo nga lang maganda strawberry nila. Maganda talaga dun sa pinupuntahan ko sa pinakita ko sa inyo sa Whole Food. Magaganda mga prutas nun. So anyway, natutuwa ako kasi meron na sila rito mga Mexican kasi malapit na naman ang 5 de Mayo. Oh, next week na. So, andyan, may mga nagtitinda ng tamales. Pero natuwa ako kasi meron silang, yung 10 minutes pa naman maghihintay ako. Yung yung tawag nito, yung kanilang pollo na nag-grill. Limang piraso for $25. Tingnan mo. Kaya actually ngayon, ang talagang purpose ko paglabas, bibili ako ng mga topsoil para dun sa aking bagong flower beds, di ba? Hindi ko pa mapapakita sa inyo kasi talagang kailangan ko talagang bumili ng magandang mabulaklak, piling-pili na sa loob. Hindi na siya wild. So, nakakatuwa naman at of course, nandoon pa rin ang aking Asian lilies. So, excited ako. So, habang ako'y naghihintay ng aking pagkain, ako'y nandito sa loob ng aking sasakyan at ako'y nakikipag-usap sa inyo. Pero, ayun, abangan nyo bukas. Mapapakita ko lang kung ano mga pinaggagawa ko ngayon. Ngayong araw na tapos na ako, nakapag-church na kami ng asawa ko. So, time for us. Pero hindi maganda ang araw ngayon. Makulimlim. Madilim. Kahapon, magandang araw. Kaya, nakakatuwa. O siya. Okay, andito ako sa isa ko pang bibili po ako niyan, Yan. Para sa garden ko. Bibili ako niyan. Pero ngayon, titingin muna ako kung ano mga dapat kong bilhin dito. Yeah. Nako, may hangin na, Gusto ko nang bumili. Pero wag muna. Ito yan. Mag-ano kaya ako? Check muna ako kung ano mga dapat bilhin. Yun yung mga garden din ako kukuha ng para sa akin. Yan may mga gulay. Hindi pa pwede kumuha ng gulay ngayon. Yung mga yan, pinagsasama ko lang yan. Yan natin mga gulay. More spinach.
Ano ito? Cucumber. Ano may nahanap ko ngayon po yung mais? Ay, puro kamatis. Dito na nga ako bibili ng tomatoes later. Dami ng tomatoes. Ay, oo. May isa pala akong gustong bilhin. Nakalimutan ko. The reason why I came here to. Marami pa siya ng ano, kaya lang maliliit pa. Oh. Ay! May mais! Yay! May mais! Kailangan kasi bibili ako ng mais ngayon kasi hindi na ako nag-grow yan kasi hindi na sila magkakasya sa aking greenhouse. Pero maghahanap ako ng para sa gilid-gilid ng aking I think I'm gonna buy some of this too. Yes, gray lavender. Marami siya. Ito maganda rin bulaklak niya, no? Sa tingin mo. Kulay pink siya eh. Kulay pink. Wala sila masyadong ano ngayon. Dito ako bumibili ng mga pang aking succulents. Oh, ito perennials. Ay! Bibili ako niya next week. Ang ganda siya, no? Bibiling ko yan. O, ayan. Ito pa. It looks like something you can sit down there. Yes. Ito din. Ito. Perennials to eh. Perennials. Ano pa yung ibang mga perennials kung dapat bilhin? Ito yung pinag-uusapan, no? Ito ginawa nila ano, puno yan eh, oh. Nakakatuwa. Alam niyo, dito ako nagkakaroon ng idea kung anong gagawin ko sa garden ko. Ito ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkagawa, oh. Tapos meron siyang climbing, hindi ko alam kung ano yan. Hahanapin ko yan. So marami na kasi sila dito naka-pre-made na sila, oh. Ganda, no? A few moments later. Mukhang magdi-detour ako. Sarado yung daanan papunta sa bahay namin. Kasi itong Portland Nursery, it's only like how many blocks away sa bahay ko. Kaya lang kino-construct nila yung 64th Street. So tingnan natin kung saan po ako makakarating. Kung ako'y iikot lang. Ayan, ang ganda-ganda ng ano. Hindi lang magandang ano ngayon. Uulan nga daw sa Tuesday eh. Pero daw magsasani mamaya. Mamaya pa ng konti. Kaya ako po'y nagdadrive pa po. Papasok. Ay, pabalik na ng aking bahay. Now I see Luchi eh. Tinon, dami po nakapark oh. Napaka-bless ko talaga. Nakakawa ako ng salamat po ng sasakyan. Bless ako dahil nakakuha ako ng ng parking. Pagpasok ko may umalis o sige. Ayun. Ganyan po ang maging patient ka lang at saka ako kasi nagpe-pray. I always get God's favor. I call it God's favor kapag meron, imagine dami-daming tao sa mall, tapos pag ako nagdoon talaga nagpe-pray ako, Lord, sana magkaroon ako ng parkingan na malapit dahil hirap ako maglakad kasi guys knee replacement ako. Ang kaso, ang problema sa knee replacement ko, pwede ba akong pumasok dito? Uy, detour road close to traffic, so dito na lang, mapapa-long way ako, haba ng aking drive. So yeah, magpapa-knee replacement po ako. Pero ngayon hindi ko pa nakakausap yung secretary ng
doktor ko na mag-opera sa akin. Last year pa dapat, no? Kaya lang kasi blood sugar ko ang taas, gusto nila 7. So ngayon, di-distressing ako ngayon. Alam ko na kung bakit ako mataas kahit hindi ako masyado kumakain. Distressing, na-stress ako sa trabaho ko eh. So anyway, ngayon, ilang linggo na rin akong hindi masyado nagka-carbs. Pero minsan nagnanakaw kain ako, pero hindi naman ganun kadami gaya na ako. Kahit na. So ang ginagawa ko ngayon, kumakain ako. Wala akong rice. Ang ginagawa ko yung cucumber. Kanan tayo dito. Yung cucumber, ginagawa ko siyang kasi nakakabusog ang cucumber, no? So may ulam ako. Kain ako ng ulam. Tapos yung cucumber, ginagawa ko siyang rice. Parang nakakalimutan mo kumain ng rice. Parang alam mo din, sa tingin ko pagkain psychological, kasi pag lumaki ka nga puro rice ang kinakain mo, from then on talaga, kaya kailangan pala i-psychologize mo. May isa akong kaibigan, si Ate Joy. Ang bilis ng, oops, grabe itong sasakyan na ito. Alam niyo, dumarating ako, bigla siyang kakaliwa. Anyway, yan po mga na-encounter ko sa daily lives ko. Mga driver na mababait, driver na hindi naghihintay, ayaw nila magpatalo. Dito na lang kaya ako, o hihintayin ko na lang. Ay, na ako, ay, bastos. Dito na lang ako dumaan. May mga tao talagang hindi marunong grabe. Bakit kasalanan ko rin hindi ako nag-signal na magkakanan na ako. Mahaba kasi ang pila dun sa kabilang road. So dito na ako hindi naman to shortcut going to my house. Kaya po, dito po ako dadaan. Ito yung Baku-Baku. Tawag ko, street of Baku-Baku. Kala nyo sa Pilipinas lang may bako ka? Hindi. Dito din po sa amin may Baku-Baku. Mabuti naman yung street namin. Ginawa na nila talaga, pinaganda nila yung street namin. Ayan po mga kapitbahay namin. Nakatira po ako sa east side. Pag sinabi mong east side, maraming mga parang nagkala mo tundo. Pero nung araw, sabi sa akin ng biyanan ko, puro puti daw may-ari nito. Siyempre kasi puti. Mga biyanan ko kasi French mga yan eh. French sila. So dito sila talaga lumaki. Tatanggihan ba naman namin ng libreng bahay? Wala naman kami ginagastos na So anyway, ito na pong bahay ko sa kaliwa. At ako po'y mag-turn back. Okay. Check ako. Oops. Yay! Marunong na ako mag-backing. There you go. Naka-back up na ako. Yay! Yan po yung aking kapitbahay na mabait. Mga yan. Isa yung kapitbahay ko na yan. Sina Violet. British yan. Mukhang asawa niya ikaw. Bakit ayaw? Ay, nabigatan yung aking sasakyan. Ayaw umakyat. So anyway,